Mag-heart naman kayo. Hindi siya yan! So yan mga chika, galing kay Kimi yan. So mukhang ayaw ni Kimi na magkaroon ng kamukha yung kanyang one and only love. Mga chika, si Kimi binigyan pa siya ng 20,000 pesos. Diba? Yung 20,000 na yun mga chika came from Kimi's own pocket. Diba? Pera ni Kimi yan, hindi yan galing sa 8 Showtime. So mga chika, alam nyo ba kung bakit? Kasi naalala daw ni Kimi yung papa niya dito kay Mang Rene. Magandang araw mga chika, Rigel Pulit, ang yung Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So let's have some quick info update today mga chika, at ang talakayin natin ay yung masaya tsaka malungkot na mga eksena sa episode ng It's Showtime kahapon tsaka ngayong araw. So mga chika, unahin natin yung nakakatawang ganap nila kahapon. So sa segment nga nila mga chika na breadwinner, ulitin ko mga chika, breadwinner, pero parang naging kalokalite yung segment na yan kasi meron silang isang contestant doon mga chika na nakitaan ng resemblance mga chika sa mukha ni Papi Paulo Abilino. So ayon mga chika, no, kay Bong Navarro tsaka kay Sir Ogie, kamukha daw nitong contestant na to mga chika si Paulo. Actually parang nga masipat nilang mabuti mga chika, izinum pa yung camera doon sa contestant. And mga kachika, for me talagang may hawig eh. Diba? Kumbaga, diba yung mukha ni Paulo Abilino, yung buhok actually, yun yung napansin ko, pareho sila ng suklay kapag ka naka-formal haircut si Paulo. And then yung mata niya mga chika, for some reason sa akin, medyo hawig din eh. Siguro yung mula ilong pababa mga chika, yun yung medyo malayo na. Pero mga chika, medyo para sa akin eh, pasado. Pero ito yung tanong mga kachika, si Kimi kaya papayag na kahawig talaga yan ni Papi Paulo? So mga chika, nung tinanong nila si Kimi kung pasado ba sa kanya yan, mga chika, si Kimi hindi pumayag. Kumbaga, hindi daw siya agree, diba? Hindi siya kumbinsido na kamukha nga daw nung contestant nila na iyon ang kanyang jowa na si Paulo Abilino. Nung direkta nga siyang tinanong mga chika nung kanyang mga fellow It's Showtime host kung kaloka-like ba or kaloka. Mga chika, sabi daw ni Kimi hindi daw talaga loka-like. Pare Paulo? Paulo? Pero? Diba? Ayaw mo ba? Bestie, kaloka or kaloka lang? Paulo Abilino. Yung mga 5 minutes mo nang... Hindi niya kamukha. Grabe, tingnan mo. Kim Pao. Mag-heart naman kayo. Hindi siya yan! So yan mga chika, galing kay Kimi yan. So mukhang ayaw ni Kimi na magkaroon ng kamukha yung kanyang one and only love. Diba actually ako mga chika, nung tinignan ko mabuti, talagang may konting resemblance eh. Actually yung kasama nga nilang guest host dyan mga chika na si Glyza Castro, umapprove siya eh. Diba kumbaga meron din daw konting hawig. And then dagdag pa ni Sir Ogie tsaka ni Bong Navarro na diba mga chika, inaasar nga nila na parang si Paulo Abilino. Pero si Kimi mga chika, matigas eh. Ayaw niya talaga pumayag na may kamukha yung kanyang one and only love, which is fairly justifiable for me mga chika, kasi maintindihan ni sitwasyon ni Kimi. Diba syempre kapag ka mahal mo ang isang tao, wala kang makikitang kahit sino pang kamukha niya. Diba kumbaga parang nag-iisa lang sa yung itsura niya napaka-unique niyan. At kahit pa makita mo lahat ng tao na pinakakahawig niya mga chika, hindi nila mapapantayan yung mukha na minahal mo. So mga chika, ganun lang kasimple yan. Ganyan yung paningin ni Kimi. Kaya mga chika, kaya hindi natin mafu-force sa kanya kahit pa yung mga fellow It's Showtime host doon kung magkaroon ng kamukha si Papi Paulo. Kasi mga chika, para kay Kimi, nag-iisa lang yung mukha ng kanyang Prince Charming at hindi yan pwedeng ikumpara sa kahit na sinong lalaki. Di ba mga chika? Kaya nga tawa kahapon mga chika nung pinapanood ko yan. Lalo na nung sumisigaw pa sila Sir Ogie, di ba? Ng Kim Pao daw. And then si Kimi, umiiling talaga siya mga chika. Ganun siya katigas na talaga na nag-iisa lang yung Pao sa Kim Pao mga chika. And that is Paulo Abilino. Siguro mga chika, nung contestant na yan, siguro para sa akin,
mas kamukha niya yung nakababatang kapatid ni Paulo. Hindi ko alam kung nakita niyo yun mga chika, pero tingnan niyo sa picture dito, kamukha niya yan mga chika, di ba, medyo maitim. And yung ilong niya mga chika, if you look closely, kapareho din nung ilong nung kapatid nga ni Paulo na nabanggit ko. And then mga chika, next topic naman tayo, at iyon nga ay yung naging ganap naman sa It's Showtime ngayong araw. Diba? Actually mga chika, yung episode nila ngayong araw, tape yun. Kasi napansin ko yung mga damit nila doon, yun yung damit na isinuot nila nung sila ay nag-Christmas party last Wednesday. Okay? So yun mga chika, yun yung damit nila, kaya feeling ko tinape nila yan araw din ng Wednesday, din ngayon nila ipinalabas. So kanina nga mga chika, sa segment din nilang Breadwinner, merong isang contestant doon mga chika. Actually, he's a tricycle driver, no? Si Mang Rene, na siya yung nanalo doon mga chika. And aside from the decent prices mga chika na napanalunan niya, kasama na nga isang brand new na tricycle, mga chika, si Kimi binigyan pa siya ng 20,000 pesos. Diba? Yung 20,000 na yun mga chika came from Kimi's own pocket. Diba? Pera ni Kimi yan, hindi yan galing sa It's Showtime. So mga chika, alam nyo ba kung bakit? Kasi naaalala daw ni Kimi yung papa niya dito kay Mang Rene. Diba? Kumbaga namimiss niya raw yung papa niya sa katauhan ni Mang Rene, kasi nga mga chika, naaawa siya. Diba? Dapat daw sa edad nito nagpapahinga na siya, nagre-relax na lang. Kumbaga retired na. Pero yun, si Mang Rene nga daw kumakayod pa rin bilang isang tricycle driver. At mga chika, based dun sa story niya, talagang bugbugan siya sa araw-araw. Kumbaga, hindi lang siya yung ordinaryong tricycle driver, nag-o-overtime siya. Kahit na hating gabi daw mga chika, talagang bumabiyahe siya para mapunan yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Diba? Kaya nga nakakaiyak din mga chika. And si Kimi nga, naalala niya dun yung papa niya. Actually, personally ako mga chika, naluluha-luha rin ako. Actually, hindi lang kay Mang Rene, pero pati doon sa ibang mga tricycle driver na contestants, kasi alam mo naman kung gaano kahirap yung buhay nila, di ba? Kumbaga kapag mainit, ini-endure nila yung init, kapag umuulan, bumabagyo. Nakikita ko dito mga chika, kahit yung mga tricycle driver dito, kahit bumabagyo, bumabiyahe sila, kahit na masasabi natin na maliit yung kita nila mga chika, isinusugal pa rin nila yung buhay nila para lang makapag-provide sila sa pangangailangan ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya hindi na rin ako nagulat mga chika, no, na etong si Kimi talagang touch, siguro yung buhay natin ng papa niya parang ganon, di ba? Umaga kahit may edad na, todo kayod pa rin para ma-survive, di ba? Para maitawid yung pangailangan nila Kimi tsaka ng mga kapatid niya. At dahil nga sa ginawang yan ni Kimi mga chika, lalo akong bumilib sa kanya. And I think same goes to the other Kim Pao and Kim Chiu fans. Kasi mga chika, makikita nyo talagang may puso siya pagdating sa mga may edad na, sa mga senior citizens, or yung mga pagod na pagod pagdating sa trabaho. Nakikita nyo na talagang naglalabas siya ng sarili niyang pera. And mga chika, hindi ito yung first time na ginawa niya yan. Actually, maraming beses na rin siyang tumulong mga chika using her own money, lalo na mga chika kapag naaawa siya doon sa mga tao. Kaya ang masasabi natin dyan, talagang saludo tayo sa ating Chinita Princess dahil sa kanyang pagiging matulungin na tao. And last topic natin mga chika, talakay natin sandali lang itong ang nagtitrending na video ni Paolo Abilino kung paano niya ine-endorse ang brand na Hyundai. So dyan nga mga chika, sa kanyang official na Instagram account, makikita natin yung video na hindi lang basta-basta mga chika pag-endorse o pagpopromote ng kotse ng Hyundai. Kasi dyan mga chika, makikita natin yung parang routine ni Paolo or parang yung mga activities niya gamit-gamit yung kotse na yon. Ang ibig ko sabihin mga chika, mayroon kasing mga eksena dyan kung saan makikita natin yung mga ganap ni Papi Paolo bago magsimula yung ABS-CBN Christmas Special ngayong taon. Di ba mga chika, kumbaga nagkape pala siya bago yung event na yun. And then mga chika, di ba, yun yung gamit niyang kotse. And then minute niya si Kimi nung gabing iyon. Nag-perform sila, nakilig nila yung mga fans. And then mga chika, at the end of the day, balik na naman siya dun sa kotse niya. So mga chika, nakakatuwa lang kasi nakita natin na ganito pala yung ginagawa ni Paolo Abilino bago yung kanyang event. And then mga chika, ang isa rin sa napuna ko rito, talagang isinama niya si Kim Chiu dito sa advertisement niya na ito. Kahit na maikling clip lang yun mga chika, makikita pa rin natin sa video na yun na magkasama ang Kim Pao. Kaya nga mga chika, dyan sa post na yan ni Paolo, ang makikita nyo sa comment section,
umuulan ng mga hearts. Siguro mga chika dahil gwapong-gwapo sila kay Paolo dyan. Kasi pag nakita nyo nga naman yung itsura ni Paolo dyan, kumbaga naka-shades pa siya, very formal, very decent. Kaya nga mga chika, hindi na rin talaga ako nagtataka no, na hindi inapprove ni Kimi yung contestant nila kahapon na maging kaloka like ni Paolo. Kasi mga chika, yung kagwapuhan na yan ni Paolo, para kay Kimi walang tatapat dyan. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing.